Ngayon po ay meron tayo dito ng isang FM transmitter at kung pakikinggan nyo, fully functional siya. At syempre, ang videong to ay hatid sa inyo ng GLC PCB. At kung kayo po ay naghahanap ng PCB sa abot kayang halaga, dito ka na sa GLC PCB. Mura, pulido at talagang maaasahan mo ang tunay na quality service dahil makikita nyo naman yan sa kanilang finished product. At kung nais nyo pong bisitahin ang GLC PCB, ilalagay ko po yung link dyan sa ating video description. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang iba't ibang section ng isang simpleng circuit na to at magkakandak din tayo ng isang circuit analysis. Napag-isipan kong gumawa ng playlist patungkol sa circuit analysis ng iba't ibang circuit nang sa ganun ay para maging pamilyar din kayo sa kung ano yung nagiging flow ng isang signal pagdating sa isang circuit. At the same time ay para maging pamilyar din kayo sa nagiging trabaho ng mga components na nakapaloob sa isang circuit. At sa presentation na to ay mag-uumpisa tayo sa kanyang input hanggang sa makarating tayo sa output ng FM transmitter. Ang FM transmitter na to ay composed ng tatlong major section. Ang una ay ang preamp section, sunod naman ay ang RF oscillator section, at ang huli ay ang RF amplifier section. Pagdating sa ating preamp section, ang trabaho nito ay para makontrol yung audio signal na pumapasok sa FM transmitter. It's either papalakasin niya or papahinain niya yung input signal na pumapasok sa ating FM transmitter. Kaya nga kung susundan nyo yung schematic diagram, mula dito sa audio input, yung audio signal ay dumiretso sa VR1 or sa potentiometer na 10K. Kasi kapag hindi natin makokontrol yung audio na pumapasok sa FM transmitter, maaari tayong magkaroon ng mahina o kaya naman ay distorted na audio na masasagap sa ating mga radio. At kapag mahina naman yung nasasagap nating audio, maaaring hindi sapat yung audio signal na nanggagaling sa ating preamp. At kapag distorted naman yung audio, maaring nasosobrahan sa pag-amplify yung ating preamp. Sa madaling salita, dapat ay sakto at timplado yung ating audio signal bago ito pumasok sa next stage ng ating circuit. Matapos dumaan yung audio signal sa potentiometer, ito naman ay tatawid sa isang electrolytic capacitor na C1, which is 10 microfarad. At ang trabaho naman ng capacitor na to ay ang tinatawag natin na coupling capacitor dahil binablock nito yung DC signal na maaaring nakapaloob sa audio signal. At ang pinapadaloy lamang nito ay ang AC signal, which is yung audio signal natin. At yung audio signal naman na nanggagaling sa coupling capacitor ay siya namang tatawid sa base ng transistor na Q1, which is yung 2N5551 na transistor. At yung transistor na to ay ang major player kung bakit nagkakaroon ng amplification sa ating preamp section. At syempre, dahil na rin sa ibang mga components na nakapaloob dito sa section na to. Yung R1, R2, at R3 naman ay ang nagsisilbing biasing components ng transistor na Q1. Nang sa ganon ay para mapanatili ito sa kanyang active region. Yung R2 ay mayroong crucial role na ginagampanan sa biasing ng transistor na Q1 and it does not form a voltage divider in traditional sense. Sa halip, ito ay nagsisilbing isang feedback resistor na nagpo-provide ng collector-to-base feedback biasing. Nang sa ganon ay para maging stable yung operating point ng Q1. Pagdating sa preamp section, gumamit dito ng tinatawag na collector-to-base biasing. At sa ibang reference, ang tawag dito ay collector feedback biasing. Ang collector feedback biasing po ay isang self-regulating biasing method kung saan pinapanatili nito yung transistor sa kanyang active region nang sa ganon ay para masiguro yung consistent operation ng transistor. Unlike sa voltage divider biasing na gumagamit ng dalawang resistor na nakakonect directly from VCC to ground, yung resistor na R2 sa preamp ay nagpo-provide ng negative feedback from the collector to base ng transistor na Q1. At dahil nga yung R2 ay nakakonect sa pagitan ng collector at base, yung base voltage ay nagiging dependent sa collector voltage. Ibig sabihin, habang nagbabago yung collector voltage, yung base voltage ay automatically nag-a-adjust para mapanatili yung transistor sa kanyang active region. Tandaan natin na ang collector feedback biasing ay ginagamit
para ma-maintain yung stable operation ng transistor by automatically adjusting the base voltage. Nagpo-provide po ito ng negative feedback na tumutulong mabawasan yung gain fluctuation. At syempre para mapatinatili na rin na nasa active region yung transistor ng Q1. Sa madaling salita, kapag wala yung R2 sa Q1, magiging unstable yung operation ng Q1 na maaaring magsanhi ng signal distortion and circuit failure. Yung R1 naman ay tinatawag natin na emitter resistor. At ang isa sa mga purpose nito ay para mag-set ng emitter voltage. At the same time ay para mag-provide ng stability by reducing gain variation. Yung R1 ay tumutulong din para ma-maintain yung stable na emitter voltage. Naiiwasan nito yung voltage drift dahil sa temperature changes. Yung C2 naman ay ang tinatawag na bypass capacitor. Kasi nga, binabypass nito yung R1 during high frequency operation. At dahil doon, mas lalo nating nai-improve yung AC gain ng ating preamp circuit. Alam nyo kasi kapag nasa high frequency operation yung ating preamp, yung C2 ay nagsisilbing isang short circuit. Kaya niya nababypass yung R1. At during this high frequency operation, it effectively removes negative feedback mula sa R1. Kaya tayo nagkakaroon ng pagtaas sa AC gain ng Q1. At syempre, bukod pa doon, nakakatulong din yung C2 sa pag-stabilize ng high frequency response at pag-filter ng mga high frequency noises. Sa madaling salita, kapag nasa low frequency to mid-range yung operation ng preamp circuit, yung C2 ay mayroong mataas na impedance. Ibig sabihin, ito ay nagsisilbing open circuit at yung R1 ang nagiging mas dominante na siya namang nagbibigay ng negative feedback at siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging stable yung transistor. At kapag nasa high frequency operation yung preamp, yung C2 ay magkakaroon ng mababang impedance. Sa madaling salita, ito ay magsisilbing isang short circuit. At dahil doon, kaya niya nababypass yung R1 na siyang nagiging dahilan kung bakit tumataas yung gain ng preamp. Sa ganitong pamamaraan, makakasiguro tayo na yung low frequency are stable samantalang yung high frequencies are efficiently amplified. Tandaan natin na ang emitter bypass capacitor ay mayroong crucial role na ginagampanan sa ating preamp circuit. Kasi kung tatanggalin mo to sa circuit, maaari kang magkaroon ng mahina, garalgal o kaya naman ay ngongo na sound kasi magkakaroon tayo ng mababang gain at mababang high frequency response. Yung R3 naman ay mas kilala sa tawag na collector load resistor at ito ay mayroong importanteng trabaho pagdating sa operating condition ng Q1, lalo na sa biasing at amplification behavior. Sa tulong ng R3 or yung collector load resistor at R2 which is yung collector base feedback resistor ay nakakapag-establish yung circuit ng stable operating point or Q point para sa Q1. Alam nyo kasi nakakapagbigay ito ng negative feedback dahil kapag tumataas yung collector current, mas malaking voltage drop ang nagaganap across sa resistor na R3. Kaya bumabagsak yung collector voltage. At dahil sa bumabagsak yung collector voltage, syempre babagsak din yung base voltage kasi nga yung feedback ng base ay galing lang din naman sa collector. At dahil sa ganoong senaryo, nami-minimize yung conductivity ng transistor na Q1 na siya namang nagiging dahilan para mag-self-stabilize ito. At dahil dyan, naiiwasan natin yung excessive current flow at thermal runaway. Lagi nating tatandaan na dahil sa collector load resistor, nakakapag-set tayo ng collector voltage. At ito ay isa sa pinakamahalagang aspect kung gagamitin mo yung transistor bilang isang amplifier. Tandaan natin na ang collector voltage should not be too close to 0 volts or saturation region, or either too close to 12 volts or cutoff region. Since ginamit mo yung transistor bilang isang amplifier, dapat palaging nasa active region yung transistor mo. Sana po ay naiintindihan nyo itong discussion na to patungkol sa preamp dahil tutungo na tayo sa ating next stage which is yung RF oscillator. Matapos matimpla or ma-amplified ng preamp yung audio signal, ito naman ay tutungo sa RF oscillator circuit. Pero bago yon, tatawid muna yung ating audio signal sa isang coupling capacitor which is yung C3 na ang value ay 47 microfarad. At ang purpose nito ay para ma-block yung unwanted DC signal at ang papadaluyin lamang ng capacitor ay ang audio signal na nanggagaling sa ating preamp. At kung pagmamasdan yung maigi yung circuit, yung audio signal ay dumiretso na sa base ng transistor na Q2.
At syempre, bago natin talakayin yung mga components sa isang RF oscillator, pag-usapan muna natin ang trabaho ng isang RF oscillator. Ang RF oscillator po ay ang puso ng isang FM transmitter dahil ito yung nag-generate ng pure continuous waveform which is usually isang sine wave. At ito ay mas kilala sa tawag na carrier signal na siyang kailangan para sa FM transmission. At kapag sinabi naman natin carrier signal, ito ay isang high frequency wave na tagadala or tagabitbit ng information na siya namang napipick up ng ating mga radio. At kung pagmamasdan yung maigi yung schematic diagram, yung audio signal na nanggagaling sa ating preamp section ay dumiretso sa RF oscillator circuit, which usually affect the base voltage ng transistor. At dahil sa senaryo na yan, naaapektuhan niya or nagbabago yung capacitance sa LC tank circuit, which is yung L1 at saka C6 na siya nagsasanhi ng small shift sa carrier frequency. At dahil sa small frequency variation na yan, kaya natin nabubuo yung tinatawag na frequency modulation or FM. Yung R5 at R6 naman ay nagpo-form bilang isang voltage divider. At ito ay mas kilala sa tawag na voltage divider biasing method. Dahil yung dalawang resistor na yan ay in charge para mabias yung transistor na Q2 nang sa ganun ay para masiguro natin na yung Q2 ay mag-ooperate sa kanyang active region. At nang sa ganun din ay para magkaroon tayo ng continuous oscillation sa ating oscillator circuit. Yung L1 at C6 naman ay nagpo-form ng tinatawag natin na LC tank circuit dito sa ating oscillator. At kapag sinabi naman natin na LC tank circuit, ito ay combination ng inductor at capacitor na siya namang nagpo-form ng tinatawag na resonant circuit. At ito ay ginagamit para makapag-generate ng stable frequency sa isang RF oscillator. Yung L1 ay nag-i-store ng energy in the form of magnetic field, samantalang yung C6 naman ay nag-i-store ng energy in the form of electric field. At kapag pinagsama mo yung dalawang components na yan sa isang circuit, kaya nilang mag-oscillate ng energy back and forth. Kaya tayo nakakapag-generate ng AC signal at a specific frequency. Yung C5 naman ay pwede nating tawagin na frequency stabilization capacitor. Dahil kung wala ito, magiging prone sa frequency drift yung ating FM transmitter. Ibig sabihin, pwedeng pabago-bago yung istasyon or yung frequency na binabato ng FM transmitter sa radio. Even though kahit na hindi natin pinipihit yung capacitor sa LC tank circuit. Alam nyo kasi together with the resistor R5 and R6 at saka yung capacitor na C5, naiiwasan natin yung fluctuation ng base voltage during high frequency operation. Lagi nyong tatandaan na kapag nag-fluctuate yung base voltage ng transistor habang nasa kalagitnaan ito ng kanyang operation, yung oscillator natin is pwedeng maging unstable at yun yung iniiwasan nating mangyari. Kasi syempre pangit naman kapag mayroong frequency drift yung oscillator mo. Ibig sabihin lang nun, magiging unstable o pabago-bago yung istasyon na masasagap mo sa radio. Sa madaling salita, ang function po ng C5 na capacitor ay para ma-filter out yung fluctuation. At the same time ay para mag-provide ng cleaner and more stable base voltage. At syempre, hindi pa dyan natatapos yung trabaho ng C5. Dahil nga sa yung C5 is connected between the LC tank circuit, which is yung L1 and C6, at sa base ng Q2, nagsisilbi din itong feedback path para sa ating oscillator. Yung R7 naman ay emitter resistor at ang purpose nito ay para mag-set ng operating point ng Q2 by simply controlling the emitter voltage. At syempre yung C8 naman ay ang tinatawag na emitter bypass capacitor dahil binabypass nito yung resistor na R7. Medyo parehas itong dalawa sa preamp section pero nagiging iba yung kanilang operation dahil sa yung oscillator natin ay nag-ooperate sa mataas na frequency. Yung C2 sa preamp section ay nag-act bilang isang high pass filter dahil nga sa binablock nito yung low frequency. Samantalang yung C8 naman dito sa ating oscillator, ini-enhance niya yung high frequency gain dahil binabypass niya yung R7. Yung C7 at C8 naman ay nagsisilbing isang capacitive voltage divider dito sa oscillator circuit. And ang kanilang primary role ay para makontrol yung feedback signal na required para masustain yung oscillation ng oscillator. At yung output naman ng capacitive divider ay siya namang tatawid sa isang coupling capacitor na C9. At ang purpose nito ay para ma-block yung DC signal at para padaluyin lamang
yung modulated signal na siya namang dediretso sa ating third and final stage. Pagdating naman sa ating third and final stage, ito naman ay mayroong dalawang trabaho na ginagampanan dito sa ating circuit. Ang una ay nagsisilbi itong Class C RF amplifier. Ibig sabihin, nag-ooperate lamang ito sa RF cycle ng ating circuit. At ang pangalawa naman ay nagsisilbi itong impedance matching and signal filtering network sa ating circuit. Kasi nga yung collector ng Q3 ay connected sa isang tuned LC network na ang primary goal ay para mag-filter ng RF signal. Nang sa ganon ay para ma-ensure na malinis yung signal transmission. At syempre, para ma-match din yung impedance sa pagitan ng transistor na Q3 at saka ng transmitting antenna. Nang sa ganon ay para makasiguro tayo na efficient yung power transfer ng ating FM transmitter. Ang trabaho naman ng R8 and R9 ay para mag-set ng biasing dito sa ating transistor na Q3. At ito nga yung tinatawag natin na voltage divider biasing network. Yung R10 naman ay tinatawag natin na emitter resistor at yung voltage drop across the resistor ng R10 ang nagdidetermine ng emitter voltage na siyang nakakaapekto sa gain ng transistor. Yung R10 din ay lumilikha ng negative feedback, kaya niya naiiwasan yung excessive changes sa gain ng transistor. At dahil din sa R10, nai-stabilize nito yung operation ng transistor na Q3 laban sa temperature variation. At higit sa lahat, naiiwasan din nito yung labis na pag-init ng transistor na Q3. Yung C12 naman ay ang tinatawag natin na emitter bypass capacitor. Kasi nga inaalaw lang nito yung high frequency signal na ma-bypass sa R10. At dahil dyan, nai-improve natin yung gain ng transistor na Q3 sa high frequency. At dahil dyan, nagkakaroon din ng maganda at maayos na response yung transistor na Q3 pagdating sa high frequency by simply preventing excessive voltage drop across dito sa resistor na R10. At syempre, matapos ma-amplify at ma-match ng final stage yung impedance ng antenna sa FM transmitter, ready to go na siya at pwede na siyang mag-transmit ng any form of information sa ating mga radio. So sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Kahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganun ay para maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.